Okay, hello guys. This is Ryan again. So, this time tatagalogin ko na muna pa since mas targeted naman tong video na to for my fellow kababayan. So, um, a little bit of story kung bakit ko ginawa tong video na to. Galing ako sa recognition ng nung anak ko, ng first daughter ko. Tapos ngayon medyo puyat, pagod. And then may nag-message sa akin sa FB na paano daw mag-start as a freelancer. Kaya hindi mapakali yung utak ko kaya gagawin ko tong video na to. Ito yung sa tingin ko one of the best ways to start freelancing. Natutunan ko to sa iba't ibang tao, iba't ibang groups. I'm not sure kung gaano kahaba to be honest. But let's see, okay? Pero siguro maikli lang to kasi hindi ko lang siya ginawang course eh. Well, anyway, enough said. So, let's go ahead. So, paano ka ba mag-i-start or paano ka magiging freelancer? Well, unang-unang kailangan mo para maging freelancer ka is kailangan mo magkaroon ng kliyente. 'Di ba? Kasi yung kliyente, yun yung magbabayad sa iyo eh. Either kliyente or employer. Of course, kailangan to given na meron ka ng gamit, may equipment ka na, either may laptop ka na or may desktop ka na, 'di ba? Internet. Yan yung mga kailangan mo para mag-start. Equipment and then clients. Okay? Ngayon, ano yung mga types of clients na nahahanapin mo para maging freelancer ka? Well, ang mga types of clients na pwede mong applyan or pwede mong maging kliyente is unang-una agencies, pangalawa yung mga direct clients, so either mga businesses sila or mga tao na pwedeng kailanganin yung service mo as a freelancer. Kung wala ng agency, direkta ka nang makipagtrabaho sa client. And then, yung pangatlo, yung mga fellow freelancer mo na nag-outsource ng trabaho. Halimbawa, may isang freelancer na let's say 5 yung kliyente niya. So, possibly kakailanganin niya ng tulong ng ibang freelancer. So, pwede kayong mag-work, magtulungan. 'Di ba? Now, as a newbie, 'di ba, as baguhan, ang recommended kong i-target mo muna is agencies. Bakit? Kasi ang mga agency, lalo yung mga established na, meron na silang system sa pagkuha ng client. So meaning, kung ang hanap mo stable, yung agency, pag na-hire ka nila or naging client mo sila, meron na silang steady flow of clients. So, isang client lang yung hanapin mo, isang agency lang, tapos magkakaroon ka na ng mga clients nang hindi mo na kailangan maghanap. Kasi sila na yung maghahanap ng client para sa iyo eh. Ganun yung usually how agencies work. 'Di ba? So, tapos i-assign ka na lang nila based sa skill mo. So, kung halimbawa social media manager ka, hahanapan ka nila ng clients looking for social media managers. Ganun. Yun ang pro ng agency. Ang con niya naman, usually mas maliit ang sahod or ang income sa mga agencies kasi hati na kayo ng agency nun sa bayad ni client. For example, nagbabayad si client ng $1,000 per month sa isang service. So that's more than 50,000 pesos, di ba? So possible sa $1,000 na yun, pwedeng sa'yo yung $400 tapos yung $600 sa agency na. Di ba? Kasi fair yun kasi yung agency na yung naghanap ng client para sa'yo, di ba? So yun, ganun yung usually yung kalakaran sa agency. Pwedeng iba sa ibang agency, pero hindi ako familiar sa mga ganun. Ito yung na-experience ko sa mga agencies na pinagtrabahuan ko as a freelancer. Okay?
So, ito example na ng agency. This is where me and my wife work as ako as a copywriter, tapos yung misis ko naman siya dito, secretary siya ng CEO. So, it's a virtual assistant agency, VA agency, tapos ang usually client nito nila mga dentist. So, if mag-a-apply kayo dito, since nakita nyo yung agency, kailangan at least marunong kayo mag-handle ng calls, 'di ba? Ganyan. Kasi nga mga usually mga dental offices na nag-handle ng phone calls ang hinahanap ng mga hina-hire nila dito. So, 'yun. Tapos ako naman copywriter nila. So, kapag may client sila naghahanap ng copywriter, andito ako para i-cater yung client na 'yun. So, yan. So, kami ng asawa ko, meron kaming steady flow ng clients. Di ba? Tapos, direct clients. Ano naman yung mga direct clients? So, usually, sila yung mga individuals or businesses na pwede ka i-hire. So, walang agency. So, hindi mo na kailangan dumaan dito sa mga agency na to. Directly ka na nilang i-hire. So, saan ka makakahanap ng mga ganong clients? Well, usually sa mga sa mga freelancing websites tulad ng onlinejobs.ph. Yan. So dito may mga nagpo-post ng agency, may mga nagpo-post din ng individuals or business lang. 'Di ba? Meron din sa Upwork. Ayan. So sa Upwork, tulad yan, Klaviyo Expert, mga naghahanap sila ng mga cold email marketer. So pwedeng mga agency to sila, pwedeng mga businesses lang, walang agency. Okay, so ano naman ang pros and cons nito? Usually yung mga businesses na yung mga clients directly, walang agency, usually mas mataas yung nila, yung bayad. Bayad nila sa iyo. Kumbaga, kung $1,000 mahahati sa inyo ng agency, yung $1,000 sa inyo na ng buo yun. Okay? Now take note, hindi lahat $1,000 ang pinapasahod Ano lang 'yan, para madali lang i-estimate kasi meron mga $500, $400 ganun. So, kayo nang bahala mag-compute sa sa peso kasi paiba-iba siya. 'Di ba? Tapos ano naman yung con niya? Usually, ang con nitong mga direct clients, pwede siyang maging unstable kasi yung iba startup So, yung mga startup mas malaki yung chance kasi na na malugi sila kasi nga nagsisimula pa lang yung business nila. 'Di ba? So, yun yung isang con na na nakikita ko kapag direct clients. And then of course, yung pangalawa, kailangan active ka pa rin naghahanap ng client para maging stable yung mo, yung freelancing career mo. Kasi halimbawa, nakahanap ka ng isang client tapos let's say yung client na yun, project-based lang yung trabaho nyo. Ibig sabihin ng project-based, parang artista, pag meron kang show, di ba, or meron kang movie, tapos ng movie, wala na. Di ba? Magagawa ka ngayon ng bagong movie. So, parang ganun sa, sa freelancing. Di ba, writing, or gagawa ka ng website. So, pag natapos na yung sinulat mo, or natapos na yung website na ginawa mo, maghanap ka na naman ng client. So, yun yung con ng ng direct client. So, kaya as baguhan, kung talagang gusto mo magka-experience muna, matutunan yung freelancing, go for agency, di ba? But still, it's up to you kung gusto mo maghanap ng direct client or maghanap ka ng agency, or kung may mga kakilala ka ng freelancer na baka kailanganin yung tulong mo, yun, makipag-work ka sa kanila. Pinaka the best pa rin yung yung mga nasa network mo, like yung mga, let's say may kaibigan ka or may family ka na freelancer na, makapag-work ka sa kanila. Ako nga, nag-start ako freelancing, hindi naman ako na-outsource ng pinsan ng asawa ko, pero sa kanya ako nagka-idea na pwede akong magtrabaho online as a freelancer. So, yun na. Kaya nagtuloy-tuloy na yung career ko as a freelancer and that was 10 years ago. Diba? So, medyo matagal na. Ayan. So, yun. Yun ang unang-una mong kailangan para maging freelancer. Kailangan mo ng kliyente.
Okay? Ngayon, after mong makakuha maka ang tawag dito, let's say nag-decide ka ng kukuha ka ng kliyente, di ba? Whether marketing agency or mga businesses. Ano naman yung mga types ng businesses na na pwede mo makuha, or mga marketing agencies. For me, there's top 5. Una yung mga coaches. So, ano ba yung mga coaches? Like yung mga life coach, health coach, yan, sila yung mga pwede mong maging direct client. Kasi pwede silang mangailangan ng service mo. Kahit yung mga professionals, like mga dentist, katulad ng agency ko, mga dental offices yung clients nila. So, yan, mga dentist, mga professionals, mga lawyers, mga doctors. Bakit? Kasi mga busy silang tao eh. So, kung matutulungan mo silang sa mga task nila, let's say, as a virtual assistant, pwede kang maging taga-schedule or taga-ayos ng schedule nila, or taga-clean up ng mga emails nila, 'di ba? Yun yung mga pwede mong gawin mga administrative tasks as a freelancer. So yun, ganun yung mga yung mga coaches or mga professionals. Yun yung isa sa mga pwede mong gawing direct clients. Ngayon, pili ka na lang. Pwede kang pumili na kung gusto mo puro doktor lang yung kliyente mo, pwede yun. Kung gusto mo puro puro let's say wealth coach, mga coaches na about sa pera, or kung gusto mo mga lawyers lang katrabaho mo, pwede rin yun. Bahala ka na kung ano yung trip mo. Tapos aside from coaching, pangalawa yung mga e-com, mga nagbebenta ng ng mga tangible products. Kasi yan sila, nangangailangan yan sila ng mga online presence Halimbawa, kailangan nila ng assistance sa social media nila. Diba? Pwede mo silang tulungan, pwede kang mag-offer ng service as a social media manager. Diba? Let's say, halimbawa may kamag-anak kang nagbebenta sa Lazada, diba? Or nagbebenta online. O di tulungan mo siya pag nagla-live. Let's say nagla-live siya, live selling. O di ikaw yung taga-reply sa mga comments niya. O di yun. Isa yun sa mga pwede mong gawing work as a freelancer. Diba? And of course, hindi lang to sa Philippines. Kalimitan sa mga freelancers, sa mga clients is sa sa ibang bansa, especially US. Kasi nga, dollars yung income, 'di ba? Yun. Tapos pangatlong type of client, yung mga nasa relationship. Yan, yung mga like yung mga attorney, mga divorce attorney, ganyan, or mga love coach. Yan. Yan yung or kaya parenting, yan, relationship. Pwede niyo silang maging kliyente din. Yan, lalo na kung maalam ka sa relationships, 'di ba? Pang-apat, SaaS, SaaS. So, ano yung SaaS? SaaS is software as a service. So, ito naman yung mga company na na ang product nila yung mga software, mga applications, like ano ba magandang application? Halimbawa, Gmail, di ba? Maganda, example lang. Halimbawa, Gmail, di ba Gmail is an app or a software para makapag-send ka ng emails. Di ba? So, if may mga companies na ganun yung binibenta, di ba? So, pwede ka rin makapag-work sa kanila. And then, lastly, yung mga marketing agency. Kasi iba-iba rin yung mga marketing agency. Mga agencies. Iba-iba kasi siya. May mga marketing agency. So, agency siya na nakafocus sa online marketing. May mga ganun. Meron mga, katulad nung sa agency namin, VA agency. So, hindi siya, hindi focus sa marketing yung agency na yun, kundi sa mga virtual assistant. Like, admin task, calendar task, phone calls. Yun. Ganun yung mga agencies. So, yun yung top 5 para sa akin na pwede yung kunin as clients. Pwedeng meron pa, pero for me ito yung ito yung top of my mind. Since biglaan ko nga lang ginawa tong tong video na to. And then mo na lang siya, i-niche down mo na lang. So, kung halimbawa coaching, pili ka lang, halimbawa gusto mo health coach lang ba, gusto mo makatrabaho, mga ganyan, diba? Importante yun Okay, so
After mong makapili ng clients, syempre kailangan may skill ka, di ba? Ano yung service o ano yung skill na pwede mong i-offer sa kanila? Hindi ka naman nila pwedeng i-hire ng wala kang silbi, di ba? So, pili ka ng skill. Ngayon, ano yung mga skill na pwede mong i-offer? Actually, sinearch ko na siya. And, pili ka na lang dito. Ayan. Tandaan nyo yung, yung website, freelancer.ph/hire. So, ayan na siya. So, kung wala kang skill, ayan, pili ka na lang dito. Ayan, ito, websites, IT and software. So, yan, yung mga gumagawa ng websites. Actually, wala akong maintindihan dito. Mga technical na to eh. Ayan. And then, ito, dito yung yung niche ko sa writing and content. Sa ito ako, copywriting. So, but more on emails ako. So, email copywriting yung ginagawa ko. So, ayan. Pili ka na lang dyan. And then, kung magaling ka naman sa design, na ako hindi ako biniyaya maging magaling sa mga drawing or design. So, I really suck at this. Pag nakita nyo yung portfolio ko, makikita nyo na yung mga colors ko doon, yung mga fonts ko, sobrang basic lang talaga. Pero kung magaling ka dito, yan, madami yan, 2D animation, graphic design, t-shirts, even t-shirts, di ba? Yung mga e-com, nagbebenta ng t-shirts. Yeah, you can offer this as a service. Photo editing, yan, di ba? Tapos, data entry, ayan, pag mga virtual assistant, admin, ayan, data entry, Google Spreadsheets, yan yung mga mga skills na na pwede mong matutunan. Ayan. Ngayon, kung meron ka namang skill, let's say hindi ka pa freelancer, pero meron ka ng skill na na-master mo na before, pwede mong yun na lang mismo yung piliin mo. Halimbawa, let's say writer ka sa isang publication company locally, di ba? Let's say nagtrabaho ka na as writer, tapos syempre ginagawa mo siya, pupunta ka dun sa company na yun or sa office na yun, doon ka nagsusulat. Ngayon, pag nag-switch ka sa freelancing, edi diretso mo na sa writing din. May skill ka na eh. Di ba? Ba't ka pa magpapakahirap mag-aral ng ibang skill kung meron ka na pala? Di ba? Ngayon, kung wala ka pa namang skill, dito madalas naiipit yung mga bagong freelancer. Inuuna muna kasi nilang kumuha ng skill bago sila maghanap ng client. Which is for me, wala namang problema, pero ang napansin ko, karamihan sa mga na inuuna yung skills, kuha lang sila ng skill, upgrade sila ng upgrade ng skill, kuha sila ng kuha ng course, pero hindi naman nila na-apply kasi wala silang kliyente eh. 'Di ba? Kaya nga para sa akin, I believe na it's best to learn while doing the job. Kumbaga, kung halimbawa hindi mo alam gumawa ng website, apply ka pa rin sa mga naghahanap ng gumawa ng website. Tapos pag na-hire, basta maging honest ka lang na na pinag-aaralan mo pa siya. 'Di ba? Ngayon pag na-hire ka, 'di ba? Doon ka ngayon kumuha ng course kung paano gumawa ng website. Pwede 'yun, or minsan like sa mga agency, sila na magte-train sa iyo eh kung paano gawin 'yan. 'Di ba? Wag kayong ma-stuck sa sa puro aral ng aral. Walang doon, wala doon yung pera. Ang pera nasa kliyente. 'Di ba? Yun. Yun yung tips ko para mag-start ka as a freelancer. Ngayon, may skill ka na, may market ka na, 'di ba? May mga gusto ka nang kuning kliyente. Paano mo sila ngayon kukuning kliyente, 'di ba? How? Well, there's two types of marketing. For me, this is called marketing kasi i-market mo yung sarili mo eh. It's called inbound and outbound. When you say inbound, yun yung kliyente na yung lalapit sa'yo. Diba? So, in a way, parang siya, parang, diba? Parang ikaw na yung nilalapitan, ikaw yung tingin nila expert. So, kung parang magkakaroon ng sariling steady flow of clients. Ganun yung inbound marketing.
And then, yung pangalawa naman, outbound marketing. Ikaw yung lumalapit sa kliyente. So, inbound, kliyente lumalapit sa iyo. Outbound, ikaw ang lalapit sa kliyente. So, ganun siya. So, start muna tayo sa outbound. Kasi, outbound, ito yung masanay tayo eh. 'Di ba? Like, pag mag-a-apply ka sa trabaho, outbound yun eh. Bibigay ka ng resume, ganun. So, pag outbound, saka makakita makakuha ng mga kliyente. Well, tulad kanina dito, onlinejobs.ph. Ito siguro yung number 1 sa atin dito sa Philippines for freelancing. Kasi dito, like 99% ng kliyente dito work from home, freelancing ang hanap nila. So, create ka lang na account, make sure na ayusin mo yung profile mo, medyo maayos yung picture, pero wag naman yung parang 2x2 na parang ID. Basta yung lang, ganyan lang. Casual lang. Ganun. Pwede naman professional din, pero yun nga, wag yung parang 2x2 ID. Tapos lagay mo yung mo, skill mo. Lagay mo yung kung sino yung gusto mo makatrabaho, coaches, experts, e-com brands. Tapos lagay mo yung gusto mong rate. Ayan. Dito sa online jobs, mas malaki yung chance na ma-hire ka pag maliit yung nilalagay mo. Kasi yung mga clients, yung mga potential clients na pumupunta dito, medyo naghanap kasi sila ng affordable na mga freelancers. Yun yung pansin ko. Ngayon, it doesn't mean na kailangan ito lang rin yung lalagay mo. Kung gusto mong taasan, pwede rin. Wala namang masama doon. 'Di ba? So walang masamang kumuha ka ng kliyente na mababa ang rate kahit na lalo sa umpisa, kasi para para matuto ka. Lalo na kung breadwinner ka, kung kailangan mo talagang kumita, 'di ba? Huwag kang matakot tumanggap ng mababang rate in exchange for opportunity and to learn. Kasi kahit kung halimbawa matanggap ka sa isang agency or client, tapos 1 month ka lang nag-work pero natuto ka. So ngayon sa susunod mo client, alam mo na yung gagawin mo. Pwede mong taasan yung rate mo, 'di ba? Ganun yung way. So pwedeng mababa sa umpisa, pwede ring mataas sa umpisa. Walang masama doon, walang problema doon. Ako nga 10 years na akong freelancing. Minsan nag-o-offer pa ako ng free service. Kasi lalo kung gusto ko talaga makatrabaho yung kliyente na yon. Kasi pag nagbigay ka ng free service, hindi naman yung free service na na parang alipin ka na, hindi naman ganoon. Halimbawa ng free service, email copywriter ako, so pwede ako magsulat ng 1-2 emails. Yun lang. Yun na yung free service ko. Tapos bigay ko sa kanya, bahala na siya kung paano niya gagamitin yung sinulat ko. 'Di ba? Ngayon, pag nagustuhan niya yung sinulat ko, o di pwede kami ikaw na yung pipiliin niyang 'di ba? Copywriter niya kasi nga nagbigay ng results yung sinulat mo eh. O, 'di ba? Tapos at the same time, kung hindi mo man siya makuha client pero nagustuhan yung trabaho mo, o di maghingi ka sa kanya ng referral. Hingi ka sa kanya ng mga nasa network niya na pwede mong i-approach para makatrabaho mo, 'di ba? Ganun yung ganun yung diskarte. Importante, lalo kung wala kang experience, makapagsimula kang kumita, magkaroon ka ng client. Kasi once na magkaroon ka ng client, kaya mong magsunod-sunod, kaya mong magkaroon ng dire-diretsong client, maraming client. Ayan, so ayun na, tumagal na ako dito sa OLJ. So ayan, tapos fill up mo yung mga info, may test din to eh. So fill up niyo yung test, tsaka tong profile description, tapos lagay niyo yung mga skills nyo, sakali kung konti lang skill nyo, okay lang yun. Tapos yan, kailangan pataasin nyo rin yung ID proof nyo eh. Ako nga ewan ko ba't naging 90 to, dati 99 to eh. So kasi yung ibang job dito, job post, hindi mo pwedeng applyan kung mababa yung yung ID mo, ID proof or proof ID. Saan ba yan? Meron yan eh. May nakalagay dyan eh. Hindi ko na alam kung saan. Basta minsan yung may job post na nakalagay kung ilang ID yung yung kailangan mo. Siguro sa akin din na lumalabas kasi mataas na yung ID proof ko. So ayan. Online jobs, and then pwede rin dito sa Upwork. Ayan, sa Upwork naman medyo mas mataas yung rate nila pero mas maraming competition dito kasi nga worldwide to eh. Tapos ano pa ba? Ang ayoko sa Upwork,
meron kasi siyang tinatawag na ano na connects. So parang bago ka makapag-apply, kailangan meron kang connect. Halimbawa, yung job post, kailangan 10 yung connect para makapag-apply ka. So kung wala kang 10 connect, hindi ka makakapag-apply doon. So parang currency siya sa ano, sa Upwork. And sad to say, kahit na binibigyan ka ni Upwork ng free connects, medyo hindi siya ganun kadalas. So kung gusto mo ng maraming connects, kailangan mo siyang bilhin. So gagastos ka para magkaroon ng income. So yun. Pwede mo naman gawin tong Upwork as a newbie, pero yun nga lang, limited ka. So dito pa rin sa OLJ. Sa OLJ naman, meron din siyang parang points, pero everyday naman nagkakaano yan eh. Nagkakaroon ka ng may points. So everyday, basta maglalagin ka sa OLJ, kakaroon ka ng 10 points. So sa 10 points na yun, pwede mong i-apply sa 10 job post. Bigyan mo lang sila ng tago 1 point a day. So tsaka ito walang bayad. Libre lang siya sa freelancer. Ayan, so yun. Ano pa bang saan pa pwede kumuha ng client? Dito sa LinkedIn. Ayan. Pwede ka maghanap ng jobs dito. Ito sa job ng LinkedIn. And then at the same time, pwede ka rin maghanap ng mga direct clients. Halimbawa, health coaches. Gusto mo mga trabaho. So type mo lang health coaches. Ayan, lalabas na yan. Tapos piliin mo yung people. Tapos kung taga saan sila. Halimbawa, mga gusto mo taga United States lang. Ayan, pwede dyan. So kahit free account, ayan, lalabas na dyan. Ito na ito, business coach, copywriter, ayan. Diba? So pwede mo silang i-message or connect sa kanila. Connect means parang i-add mo sila as friend. Tapos, ayan, pwede mong i-offer yung service sa kanila. Ganyan yung pwede mong gawin sa LinkedIn. And then lastly, syempre my personal favorite, Facebook. Ayan. Diba? So sa Facebook, may groups dito. So let's say gusto mong makatrabaho mga coaches, punta ka sa groups. Hanap ka ng mga groups kung saan naglalagay yung mga potential client mo. Like for example, mga tulad nito. Ako kasi ang gusto kong makatrabaho yung mga fitness coaches talaga eh. So ayan. Meron akong group dito. Ayan. Tapos siyempre sali din kayo sa mga freelancing group para may mga matutunan kayo like sa online jobs group. Dito sa freelance movement tribe, ito for me this is the best when it comes to freelancing. Marami sa mga tinuturo ko ngayon sa kanila ko lang natutunan. Ayan. Ano po ba? Yan, basta yan, sa mga groups. Tapos pwede nyo ring i-type dito hiring or looking for. Tapos kung ano yung yung skill mo. Like, let's say social media management ka or website developer, pwede mong looking for website developer. Ayan. Tapos punta ka lang sa post, tapos click mo tong recent post. So ayan, makakita ka na ng ng mga opportunity na galing sa Facebook. Halimbawa, katulad nito, Boston Visa Services. So, ayan, naghahanap sila ng professional website developer, di ba? So, ayan, scroll mo lang. Tapos, make sure to click this recent post para makikita mo yung mga bagong job posting. Pag kasi, wala siyang recent post. Yung iba, like, katulad nito, May 7 pa siya. Di ba? So, 1 month ago na ang job posting na to. Pero pwede mo pa rin sila i-approach. Actually, pwede mo sabihin sa kanila like, kung have you found your website developer already? Yan, mga ganyan, di ba? Yun naman yung pwede mo gawin pag medyo matagal na yung job post. Yan yung sample ng outbound marketing. So, outbound marketing, ikaw yung actively maghahanap ng client. Ngayon, ito naman tayo sa favorite kong paghanap ng client, which is inbound marketing. Inbound marketing, ikaw yung lalapitan ng client. So, inbound marketing, kailangan pakita mo na expert ka sa isang bagay ng hindi mo kailangan hindi ka nag-a-approach sa iba. Parang isipin mo para tong tindahan. 'Di ba? Yung freelancing mo, tindahan siya na bubuksan mo.
para may mga bumili. Parang ganun yung inbound marketing. So, paano mo gagawin yun? Well, ang unang-una mo kailangan gawin, i-optimize mo yung profile mo. Ito yung technique na pag tinignan nila yung profile mo sa Facebook or sa LinkedIn or dito sa OLJ or sa Upwork, alam na nila kung ano yung expertise mo, alam na nila kung ano yung service mo. Halimbawa, tong Facebook ko, pag tinignan nyo to, sa cover photo pa lang, ayan, may offer na ako. Let's increase your revenue by up to 10% without spending a dime on ads. So, nag-offer ako na i-increase ko yung revenue ng business mo ng up to 10% na kahit hindi ka nagra-run ng ads. So, tapos ayan, may call to action, DM revenue for free consultation. So, kung gusto nila ako kausap, diba, message lang sila, type, sabihin lang nila revenue. Ito ko na sila kakausapin sa chat. Ngayon, pwede rin naman na lagay mo dyan, book a call. So, kung gusto mo silang makausap, diba, verbally, instead na chat lang, pwede rin yun. Diba, ako lang kasi, mas trip ko talaga chat-chat lang. Kasi, may ano na ako may tawag dito, I'm working now with 3 clients. Kaya, wala akong panahon mag-chat-chat sa phone. Ayan. So, kailangan meron kang ganito para alam na nila kung ano yung mo, service mo. Like, pwede mo lang lagay dyan, like, let's say, pwede mo sabihin, I help business coaches improve their engagement or improve their website visitors by creating websites. Parang ganun. Diba? So, bahala ka na. Ganun yung mo pwede mong ilagay. Tapos dito, ayan, parang mo lang to, i-emphasize mo lang to dito. Diba? So, ito, increase your revenue. Pero dito, andito yung target market ko, which is FitBiz. FitBiz means fitness business. So, pero parehas lang siya ng tagline, increase your revenue without spending time on ads. Tapos, andyan yung call to action ko. Diba? Ayun, pwede mo rin ilagay dyan na kung gusto mo mag-book ng call, kung gusto nila mag-book ng call sa para kausapin ka. So, ganyan yung inbound marketing. Syempre, meron din sa sa online jobs, sa profile, ito ang pinakita ko kanina, description. Yan yung tipong pwede kang i-approach ng kliyente. 'Di ba? Ganon din sa Upwork. May profile ka rin dito 'di ba? Huwag niyo papabayaan. Huwag niyo di-disregard ang profile. Sobrang niyan, importante niyan. LinkedIn ganun din. If sabihin LinkedIn. Ayan. Yung profile ko sa LinkedIn ganun din para sa Facebook ko. Ito yung tagline. 'Di ba? So, yan. Ganyan yung inbound marketing. Ganyan yung pag-optimize ng profile. Ngayon, syempre, hindi ka naman matatapos sa lang, sa ganyan lang, 'di ba? Kailangan nagpo-post ka rin. 'Di ba? Hindi ka pwedeng nakaganyan lang tapos lalapit na sa yung clients. Walang ganun, hindi ganun. Kailangan active ka. So, po-post ka sa mga mo, sa wall mo, ganyan. Tulad, hindi, ito personal naman to. So, hindi naman kailangan palaging naka business mode yung FB mo. Kailangan labas mo yung personality mo. 'Di ba? Tapos katulad nito, eto nag-post ako sa isang email marketing group. So, marami akong potential client dito kasi email copywriter ako. So, pwede ako magsulat sa mga email marketers. Diba? So, nag-post ako dito. Ayan, this is last May 20 pa. And medyo naging okay naman yung niya, yung traction niya. May mga nag-comment, may mga nag-like. Diba? Ngayon, actually, meron akong isang client na nag-message sa akin. Hindi ako sure kung dito siya galing, pero feeling ko, dito siya galing. So, minessage niya ako, nag-ask siya ng assistant, tapos yun, nagsulat ako ng emails para sa kanya. 'Di ba? So, yun, ganun yung si China yung nag-approach sa akin hindi ko siya in-approach. So, ganun yung inbound marketing. So, ayan. Yan yung
Medyo napahaba na yata tong video na to, pero yun nga, yan yung tip ko kung gusto nyo mag-start as a freelancing. Mag-start ka na agad maghanap ng client. 'Di ba? Optimize mo yung profile mo. 'Di ba? Pwede kang mag-create ng bagong Facebook or kahit lumang Facebook mo ang gamitin mo. Okay lang 'yun. Pero kung gusto mo maging freelancing, kailangan mag-start ka na mag-take ng action. Umpisa pa lang, maghanap ka na ng kliyente. Kasi pag naghanap ka agad ng kliyente, may potential na makuha mo sila. Basta honest ka lang. Kung talagang wala ka pang alam, sabihin mo sa kanila, huwag kang matakot. 'Di ba? Tapos, imaginein mo habang nagtatrabaho ka with a client, natututo ka, at the same time, bayad ka, 'di ba? So, ganun yung diskarte sa freelancing. So, I hope may natutunan kayo. Kung may questions kayo, just let me know. Ano pa ba? Wala na, inaantok na ako talaga. 'Di ba? Hindi ko lang, gusto ko lang talagang gawin to, ilabas to kasi nga may nagtanong sa akin kung paano mag-start as freelancing. And of course, isi-send ko sa kanya to para hindi na ako mag-explain ng pagkahaba-haba. Ayan. So, yun lang. Bye-bye and ingat kayo.